Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid, mga kapatiran ko kay Kristo. Meron lang akong ibabahagi sa inyo na salita ng Panginoon. Mababasa natin dyan sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and so whoever believe in Him should not perish but have everlasting life." Kapatid, ang Panginoon ay nagpapahayag sa atin na pumarito siya para sa sagipin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon sa pagkakataon na ito, nagsiselebrate tayo ng they say a Christmas for Christ. Alam naman natin na wala namang binanggit sa Biblia kung ano talaga ang anong araw, buwan o year na pinanganak si Jesus Christ, right? Hindi natin mabasa sa Bible. Pero ngayon ang buong mundo ay nagse-celebrate, not just para sa kung anong relihiyon ka sakop. Ang pagse-celebrate nito ay sineselebrate yung remembrance, ating iniisip, paano ba yung inaano mo yung Panginoon parang pinapasalamatan mo siya sa kanyang ginagawa, no? Nang dahil sa kanyang pagpakamatay doon sa cross. So, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kung ano man ang relihiyon mo, kung ano man yung denomination mo, ang importante, mga kapatid, mga kapatiran, kilala mo si Panginoong Hesukristo Jesus. Kasi si Panginoong Jesus, siya ang magliligtas sa atin, hindi yung relihiyon natin. In the Bible, kung babasahin mo ang Bible, it says, He is the way, the truth, and the life, no? Walang makakapunta sa langit kung hindi dadaan sa Panginoong Hesukristo Jesus. So, makikita natin, kapatid, na you are in the right lane, in the right way if you believe Jesus Christ and you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kaya mga kapatid, no, kung hindi mo pa tinanggap si Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, no, tanggapin mo siya. Accept Jesus as your Lord and personal Savior. Invite Him to dwell into your heart, to reign in your heart, in your life. Yan lang, kapatid, ang masasabi ko, no? Maipagmamalaki ko ang Panginoong Hesukristo Jesus kasi siya ang wala nang ibang Panginoon ang nagpapakamatay dahil sa kanyang followers. Only Jesus Christ lang, mga kapatid. Kaya ngayong panahon na ito, i-celebrate natin not yung religious celebration, but no, yung pag-remembrance, no, itong gagamitin natin na ng way ng intimacy na ating yung madumduman, ma-remember natin ang kanyang ginagawa, no, doon sa cross. So, kung tatanggapin mo si Jesus Christ, you are a winner, no? And He will give you eternal life. Bibigyan tayo ng Panginoon ng eternal life, no? Buhay na walang hanggan. So, paano mo ba tanggapin si Panginoong Hesus? Mababasa natin sa Romans chapter 10 verse 9. If you confess Jesus Christ as your Lord and Savior heartily, so, and invite Him to dwell into your heart, and then titira siya sa iyong puso. Siya din ang bahala sa iyo, no? Huwag ka nang mag-worry kung
kaya ko pa ba to, or mababago ba ako, magkasala pa ba ako, no, huwag mo nang intindihin ng ganyan, mga kapatid. Alam mo, ang Panginoon ang bahala sa iyo, no? Kapag mag-iintimacy tayo sa Panginoon, kasi nandiyan na naman ang Panginoon, so siya nang bahalang magpapahayag sa iyo, siya nang magbabahagi sa iyo, siya nang mag-reveal sa iyo through vision, through dreams, through scriptures, to anyone, mga kapatid, no? Ang Panginoon na ang bahala sa iyo, no? Importante ngayon kung makakarinig ka, no, wag mo nang anuhin pa yung patigasin pa yung puso't isipan, no? Be open, kasi Christ is coming very soon, and he is coming very soon. So kaya tanggapin mo si Jesus Christ, no? Paano ba tanggapin? Mayroon tayo konting prayer lang, no? Kasi sabi sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess, kung pahayag mo, i-confess mo, sabihin mo, no, sa pamamagitan ng yung pagbuka ng bibig, no, i-ano mo yung words na tanggapin mo si Panginoong Hesus Kristo. So repeat after me, ganito yung yung pag-accept sa Bible. The Bible says, no, sabi, i-confess. So ganito, no, bigkasin mo lang ulit, no, pagkatapos ko, ikaw naman, kagaya nito, Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking lahat ng mga kasalanan, lahat ng aking mga ginagawa, sa pag-iisip, sa gawa, sa salita. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus, at ako'y naniniwala na ikaw ay nagpakamatay dahil sa aking kasalanan, at ikaw ngayon ay nakaupo na in the right hand of the Father. Panginoong Hesus, please pumasok ka sa aking puso't isipan ngayon, at ikaw na ang maging aking hari. Please dwell into my heart and reign and be my God, my Savior, in Jesus' mighty name. Amen. So kapatid, kung binigkas mo yan, no, now magiging anak ka na, no? Tatawagin ka na anak ng Panginoon, kasi nandiyan na si Jesus Christ sa iyo yung heart, right? So yan lang po, no? Sa susunod na naman na video, mayroon naman ako ma-share sa inyo. So salamat, and God bless you.